Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan, mga OFW sa amang sulok ng mundo, sa amang panig ng mundong ito. Ay magandang mapagpalang araw sa inyo. Sa Pilipinas naman, umaga ngayon, magandang umaga sa Pilipinas, mga kababayan ko na sa Pilipinas. So mga kabinas, ito ngayon ang pagmanin nyo o muling pagbabalik ng inyong Pinas Laban Pinas TV Kabus Vlogger, sapagkat ito sa ating mga topic ngayon, mixed topics tayo ngayon, araw na ito. Kaya itong unahin natin itong topic na patungkol dito sa election na 2025 na darating, sa mga kalyado ng admin ngayon na sila mga idol ko pa rin ito, sila Senador Bong Revilla Jr., Campus Admin, Erwin Tulfo, Campus Admin, huwag na yan si Abalos, alam naman natin yan. Pia Cayetano, Campus Admin, Tolentino, Campus Admin, Senador Manang Aimee Marcos, Campus Admin. Kaya okay lang si Manang Aimee Marcos kasi kapatid niyang nasa sitting presidente, kaya kakampi talaga yan. Pero kung ako sa kanya, miskirda na siya, dahil alam naman niya kung gaano ka baho ang performance ng kanyang kapatid bilang presidente, bilang sitting president, dahil sa kanyang bayaw. Suggest ko lang sa mga idol ko, ito sarili ko itong opinion, sarili kong pananaw, sarili kong sentimento. Inuulit ko, sarili kong opinion, sarili kong pananaw, sarili kong sentimento ito. Ito, suggest ko lang sa mga idol ko, kasi ito naman talaga mga idol ko kayo lalo na si Ramon Bong Revilla Jr. ay walang pelikula yan ko dyan. Kaya suggest ito sa inyo, kung gusto nyo pang magsilbi sa bayan, gusto nyo manalo kayo itong eleksyon na ito, umiskarda na kayo dyan. Kasi hindi kayo mananalo 100%, hindi kayo mananalo ulit sa pagkasenador ninyo kung patuloy kayo na makipagkalyado o makipumampi sa admin na ito, sapagkat alam ng taong bayan na tinatawag ninyong laylayan, kami mga nasa laylayan, alam na namin kung gaano kabaho ang performance ng ating sitting president. Alam ninyo yan, kahit sa inyo tingnan anggulo, alam ninyo yan. Kasi kami mga nasa laylayan, kung tawagin nyo nasa mga laylayan, bagamat masama sa loob namin, at tawagin nyo kami nasa laylayan, alam na namin na kung paano ang sitwasyon ng bayan natin ngayon. Kasi nga, pinabayaan ng admin na ito ngayon ang ating bayan. Inaasa na lamang sa mga ayuda na yan na wala namang katuturan. Pangkapi lang ngayon, bukas nganga na naman. Kaya kung ako sa inyo, miskardan. Kasi sa lahat magiging kakampi sa nasyonal, hindi ko siyasama dito ang mga LGUs. Sa lahat ng mga kakampi ng admin ito ngayon sa pagkasenador, ay lahat yan, bagsak yan. Hindi kayo mananalo. Kasi sa dami ba namang Pilipino, sabi ko nga, kung may 100% ang Pilipinas, ang tao sa Pilipinas, nasa 85% na ang mga Pilipinong mga mahihirap na nagugutom. Yun ang totoo dyan. Ngayon, kung patuloy kayo dyan na makipagkaalyado sa admin ito, ay inuduro ang bagsak ninyo. Karang eleksyon sa panahon ng Pangulong Duterte, lahat ng dilawan walang pumasok, maliba lang sa isa, dahil mautak nanahimik si Risa Hontiveros. Maliba lang dyan, yan lang nakalusot kasi nag-independent din
nanahimik, hindi bumatikos sa admin noon ni Pangulong Duterte. Pero kung bumatikos yon, I'm sure hindi mananalo yan. Wala kang dilawan nga na nakapasok sa Senado. Lahat kayong mga kumampi nun sa Pangulong Duterte, lahat kayo nakapasok, nanalo. Kasi nga, sa sobrang taas ng tiwala ng taong bayan sa kay Pangulong Duterte noon. Ngayon, balik tayo sa admin ito, sa kasalukuyang administrasyon ni Apo BBM. Pag once na kumampi kayo dyan, nakaisa kayo dyan sa admin niya, itaga nyo to sa bato ang sinasabi ko. Hindi kayo mananalo. Bakit kanyo? Basang-basa na ng mga tao, ng mga nasa laylayan ninyo, na kung tawagin ninyo ay nasa laylayan, kaming mga nasa laylayan, bagamat masama sa loob namin, natawagin nyo kaming laylayan, ngunit ito naman talaga ang nakasanayan yung itawag sa amin. So, sumasakay lang kami dyan na laylayan na sinasabi ninyo. Kaming mga nasa laylayan, alam na namin ang admin ito. Itong admin ito ay hindi para sa aming na mga nasa laylayan, kundi ito ay para sa mga mayayaman. Administrasyon para sa mga mayayaman, hindi administrasyon para sa mahihirap. Hindi yun. Kasi walang napansin sa amin ng mga mahihirap, walang na bibigyan sa amin ng mga importansya, mga hinaing namin ay hindi man lang pinapansin ng administrasyon ito. Diadaan kami sa mga puro ayuda, na samantalang ang ayuda na yan, bili ng kape ngayon, bukas nga. Yan ang totoo dyan. Naglunsad yan ang kaliwa, ngunit may bigas naman na mabibili na 29 per kilo, ngunit sa kakasama ng salitang ito ay hindi na mamakain ng tao. Even hayop hindi na makain. Itatapon na lang. 29 pesos ang per kilo. 5 kilo ang pwedeng bilhin. Pangalawang bili, 3 kilo na lang. Pero pag ito hinugasan mo ng 2 beses ay sumasama na sa tubig. Yan po ang totoo. Hindi na makain ng tao. Then, ipapalabas nyo na tumutulong kayo sa mga mahirap. Anong tinulong nyo? Tulong ba yung hindi na makain ng tao? Anong tingin nyo sa amin ng mga nasa laylayan? Mga aso? Mga hayop? O hayop mga sa Biblia? Hayop naman talaga tayong lahat eh. Tayong highest na hayop sa Biblia eh. Pero sa tingin nyo sa amin na mga laylayan, mga pusa at mga ibon at mga aso, baboy. Yan tingin nyo sa amin. Kasi pinagbibintahan nyo kami ng hindi na kayang kain ng tao. Yan ang totoo dyan. Ngayon, kayo na mga idol ko na Senador Bong Revilla, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, Senador Manang Amy Marcos, Senador Tolentino, kung gusto nyo pang magsilbi sa taong bayan, miskirda na kayo dyan. Dahil hindi kayo manalo dyan. Kitang-kita namin ng mga kaming nasa laylayan kung ano ang administrasyon nito, kung gaano kabaho ito sa amin. Di hamak na mas marami kaming mahihirap kaysa inyo ng mga mayayaman. Kaya talo pa rin kayo. Kaya wag na kayong kumampi dyan. Miskirda na kayo dyan. Ito sa akin lang pananaw ito. Kasi kitang-kita naman namin ng mga taong bayan kung kayo ng mga senador, mga sitting, kitang-kita namin mga taong bayan kung anong ginagawa nyo sa bayan. Sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Kibuloy, wala kayong imik, yung isang salita, wala kayong sinasabi. Buti pa itong si Senador Robin Padilla na nilalait ninyo ay pinanindigan niya, may prinsipyo na talagang sinasabi niya talaga na hindi makatao ang ginawa sa paglusob sa Kingdom of Jesus Christ niya Pastor Kibuloy. Hindi man ako alim ni Kibuloy, ngunit bilang tao nakikita namin kung gaano kahayupan, pagyurak, pambababoy,
panggigipit sa kanyang grupo bilang isang religious group. Ngayon, kung sasabihin yung desisyon nyo yan, eh wala naman kayong magagawa yan. Desisyon nyo yan eh. Pero sayang lang kasi ang inyong mga talino. Lalo na si Senadora Pia Cayetano, Senadora Tulfo, Senadora Tolentino. Mga abogado yan. Sayang ang talino ninyo. Kung hindi kayo makapagpatuloy sa pagserbisyo sa taong bayan. Pero aanhin naman namin yung pagserbisyo sa taong bayan kung napaligiran kayo ng inyong mga kakampi na mga gahaman sa posisyon, mga kurakot sa kaban ng bayan. Aanhin naman namin yan. Kahit gaano kayo katotoo sa pagserbisyo nyo sa taong bayan, kung ang kakampi ninyo ay gahaman, ay walang mangyayari pa rin. Mawawala pa rin yung pagserbisyo sa taong bayan sapagkat nadidiktahan kayo sa mga taong gahaman sa posisyon. Yun ang totoo dyan. Useless lang din. Sayang aming boto. Kung iboto namin kayo na kayo sa panig ng kadiliman kumbaga. Kasi kadiliman ang tawag namin yan sapagkat bagsak na bagsak ang ating ekonomiya eh. Tingnan yung dollars, 58.59. Mayroon pa bang mangyayari sa amin? Sa ekonomiya natin, mayroon pa bang mangyayari? Tingnan nyo lang ang kamatis sa kamatis lang. Magkano kilo? 160 per kilo. Kaya pa bang bilhin ng mga mahirap yan? Samantalang yan inasahan ang pang-ulam o pansahog ng mga mahirap. Kaya pa ba yan? Tingnan nyo lang ang asin. Dati 5 piso, ngayon magkano na? 12 pesos. Tingnan nyo ang itlog. Dati 6 pesos, ngayon magkano na? 15 pesos. Tingnan nyo ang noodles na noodles lang. Dati 7 pesos. 8 pesos. Ngayon, magkano na? 16 pesos. Saan kukuha ng mga mahirap yung pambili dyan? Sige, pag-usapan natin yung ekonomiya. Anong mangyayari sa aming mga mahirap kung ipagpatuloy niyo yung kahidbangan ninyo na yan? Tingnan niyo mga panggigipit niyo sa bayan. Yung Kingdom of Jesus Christ, bayan din yan eh, laylayan din yan eh. Pero tingnan niyo ang panggigipit ninyo. Tama ba yung pagbababoy ninyo, pagyurak ninyo, pag-alipustan ninyo, pag-insulto ninyo, pag-apak-apakan ninyo ang kanilang karapatan? Tama ba yun? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan ang hinanakit namin sa inyo. Ngayon, kung makatao kayo, magagawa ba ninyo yan? Kung talagang ang admin nito ay para sa bayan? Ang admin nito ay hindi para sa bayan. Kundi ang admin nito, sa totoong istorya dyan, ang admin nito ay para lamang sa mga mayayaman, hindi para sa bayan. Kasi kung para sa bayan ang admin nito, ay sana natutugunan na ito ang patuloy na kahirapan sa bansa, patuloy pagtataas ng mga bilihin sa ating bansa. Maibsan naman sana ang kagutuman ng ating mga kababayan na mga mahirap na tinatawag yung laylayan. Yan ang totoong pagserbisyo sa bayan. Ngunit ang nangyayari ngayon ay hindi para sa bayan, kundi para sa mga mayayaman. Dahil ang mayaman na nga, lalo pag yung mayaman. Yan ang totoo dyan. Potres na yan na inyong patakaran na yan. Nasaan na yung mga pangako na inyo na yun? Nasaan na yun? Nasaan yung 20 kilo ng bigas? Nasaan na yun? Nasaan yung unity? Nasaan na yun? Nasaan yung pagkakaisa? Nasaan na yun? Ang mayroong pagkakaisa ngayon, kayong mayayaman, yan ang may pagkakaisa kayo. Pero sa amin ng mga nasa laylayan, wala kayong pagkakaisa. Laylayan na nga, lalo nyo pang binabaon sa komunoy ang aming mga karapatan. Ang ating bayan, lalo nyo pang binabaon sa komunoy. Inaano nyo pang mga
gira-gira na yan. Wala naman tayong kinalaman dyan. Na samantalang ang gira-gira na yan ay para lang yan sa mga matitigas na bansa, sa mga matatayong na bansa, para lang sa mga higanting bansa. Tapos tayo ay ang mayroon sa atin mga aswang, manananggal, magbabarang, mga ano-ano pa dyan, ay sumasali pa tayo dyan. Ginawa nyo pang battle of ground ang Pilipinas. Pinalagyan nyo pa ng mga IDCA site na yan. Anong mangyari sa bayan natin? Anong mangyari sa bansa natin? Sabi, akala ko ba mahal niyang bayan natin? Pero anong ginagawa ninyo? Binabaon nyo sa kumunoy. Yun ang totoo nangyari sa bayan natin ngayon. Tapos ito ngayon, sa mga bilihin na yun, magkano ang bilihin ngayon? Kaya ba namin mga mahirap yan? Noodles na noodles lang, dating 8 pesos, ngayon 16 pesos na. Itlog na itlog, dating 6 pesos, ngayon 15 pesos na. Ano mangyayari sa aming mga mahirap yan? Wala na gang sapat na trabaho, wala na gang sapat na hanapbuhay. Binaon nyo pa sa kahirapan, lalo ang mga nasa laylayan. Kung tawagin nyo laylayan. Tapos gano'n ang gagawin nyo. Ang lalakas pa ng loob ninyo na takbo pa kayo ng pagka-senador. Kunyari magsisilbi sa bayan. Tapos yung pala, puro lang pang gigipit ninyo sa laylayan. Nasa laylayan ninyo. Ito kay Madam Senator Manang Amy Marcos. Manang, pang-asim ka di Manang. No kaya mo pay ang serbisyo iti bayan tayo. Ag iskirda ka Manang. Miskirda ka Manang. Ibin ka bagis mo dahil ni Apo BBM. Miskirda ka. Umalis ka na dyan Manang. Wag alam naman namin na kapatid mo yan. Hindi naman tayo maalis sa atin yan. Pag kadugo ay kadugo talaga yan. Kahit anong mangyari, kadugo talaga yan. Pero sa larangan sa pagserbisyo sa bayan, kung gusto mo pa magserbisyo sa bayan, umalis ka na dyan Manang Amy Marcos. Umalis ka dyan, mag-independent ka na lang. May posibilidad pa 90% pa na manalo ka kapagkat ikaw ay totoong Marcos. Ngayon pag nagsenador ka na, doon mo naman ipakita naman ang pagkampi mo sa kapatid mo, kasi at least nag-independent ka. Ibig sabihin wala kang kinakampihan. Hindi ka kampi sa mga Duterte, hindi ka kampi sa kapatid mo. Nasa gitna ka. Nakikita namin nasa gitna ka talaga kasi ikaw nga nagbubulgar sa mga IDCA site na yan sa mga trolls na yan na binabayaran lang tinunduhan lang ng 400 million. Sabi mo nga, tinunduhan lang ng 400 million para pambayad sa mga trolls. Ikaw nga nagbulgar Ibig sabihin, nasa gitna ka. Wala ka sa panig ng dalawang yan. So, since na nasa gitna ka naman, ituloy mo lang nasa gitna ka, mag-independent ka na lang. Makakatulong pa ang taong bayan sa pagpanalo mo. Yun lang, ganun lang kasimple yung Manang Marcos. Manang Amy Marcos. Ilocano nak, Ilocano kamit. Amom da ito ibagbagak. No shocking ka. Miskirdakan. Huwag mo nang isipin na kapatid mo na yan. Kasi sitting president na yan Kayo naman na mga idol ko, Bong Revilla, Senador Bong Revilla, Senador Tolentino, Senadora Pia Cayetano, miskirda na kayo dyan. Mag-independent kayo kung gusto nyo. May posibilidad pa na makapasok pa kayo ulit sa Senado. Kung gusto nyo magserbisyo sa Bataang Bayan yan lang naman sa akin kung gusto nyo pa. Kung gusto sa loob ninyo ay dyan na kayo, manatili na kayo sa admin na yan. Dahil sigurado hindi kayo mananalo pag nandiyan kayo sa administrasyon na ito. Sigurado yan. Itaga nyo sa bato ang sinasabi ko. Kasi amoy na namin, kitang-kita na namin ng aming mga mata kung ano ang admin ito. Ito yung admin ito hindi para sa amin ng mga mahirap, kundi ito para lang sa mga mayaman. Ampere, kumbaga ampere. Sana pinarehas niya. May isa mayaman siya, may isa mahirap siya. Sana parehas ba? Para sana naman
hindi matawag na ampere. Ngayon, ang sinasabi namin na patuloy na pagtaas ng bilihin, magkaroon ng bigas ngayon, ang mamahal na, mga bilihin na lang ngayon ang mamahal. Sus, naku, Diyos ko, ano itong apo, kung ito nangyayari sa bayan natin. Kami na mga mahirap, kami na nagmamakawa sa inyo, samantalang kami ang pinakamaraming buto. Kung tutusin, kami ang pinakamaraming buto ng mga mahirap na tinatawag yung laylayan kaysa inyo ng mga mayayaman. Tapos hindi nyo pa kami makayang alagaan, hindi nyo pa kami kayang suportahan, na samantalang iniling naman namin ay hindi naman para sa amin, kundi para naman sa lahat. Sa buong Pilipinas ang iniling namin, hindi kami makasarili. Tapos ito pang gagawin, patuloy ng pagtaas ng mga bilihin. Magkano ang dollars ngayon? 58, 59. Anong mangyayari? Anong mangyayari sa ekonomiya natin? Bagsak na ang ekonomiya natin. Nako. Tapos manggigipit pa kayo ng kapwa nyo tao. Ang KGC yan ay laylayan din yan. Tao din yan. Hindi naman yan sila mga hayop. Tapos ituring ninyo masahol pa sa hayop. Ano mangyayari dito? Kaya sana naman mag-isip-isip tayo. Kayo mga inasahan namin na nasa gobyerno, mga senador, senadora, tulungan nyo kami mga kababayan ninyo. Tulungan nyo kami mga nasa laylayan ninyo na kung paano kayo makahaon ito, kung malalagpasan pa ba ito. Tapos papasukin nyo pa yung ng presidente ang Pilipina, ang gira-gira na yan. Ano mangyari sa atin? Ang nasa atin na naman mga aswang, mga manananggal, mga mambabarang. Yun ang nasa atin. Anong laban natin sa mga bibigating bansa na yan? China. Anong laban natin dyan? May laban ba tayo dyan? Ubos kami mga mahirap. Buti kayo mga mayaman, tumakbo lang kayo. Ligtas na kayo. Paano naman kami?